Maayong hapon sa tanan. Isa pong mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Magandang hapon po. Muli kami po ay mga kabahagi at mga kasamahan sa Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch na sa hapong ito ay amin pong isang malaking kagalakan na aming may paglingkod ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang amin pong pananampalataya na kung saan naroroon ang salita ng Diyos, dumoroon ang pagpapala ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, kaya isang malaking biyaya ng Panginoon na dito sa pamilihang bayan ng Magsaysay, ang salita ng Diyos ay ating napapakinggan. Purihin ang Panginoon. Bago po sa pagbubulay ng salita ng Panginoon, tayo muna po ay sandaling manalangin. Ating ipagkatiwala ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Praise the Lord. Mapagpalang Diyos, amin pong palaging ipinagpapasalamat ang magandang bukas na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sapagkat napakasagana ng iyong biyaya sa bawat isa. Bagamat kami ay nasusumpungan mo sa maraming pagkukulang, sa maraming pagkakasala, ikaw ang Diyos ay banayad sa galit. Ikaw ang Diyos na mapagpahinuhod, Diyos na mapagpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Aming panalangin sa hapong ito, pagpalain mo ang aming mga kababayan na naririto ngayon, O Diyos, at napapakinggan ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin maging ang aming mga kaibigan na nagtitinda. Ang kanilang mga ikinabubuhay ay inyo pong pagpalain. Ingatan mo po, O Diyos, ang kanilang sambahayan, kanilang pamilya. Palagi mo silang pangalagaan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bayang ito ng Magsaysay. Ikaw ang magbigay ng kaunlaran at magbigay ng pagtatagumpay. Maraming salamat po. Purihin ka sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Muli isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Alam niyo po, kami po ay nagagalak sapagkat kami po ay regular nang nakakapangaral sa dakong ito. At kami ay naniniwala na bagamat tayo ay abala sa marami nating ginagawa, batid namin na may mga nakikinig pa rin ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at ang aming panalangin na sa kaunti o sa marami mang napapakinggan, ang salita ng Diyos ang maging pagpapala sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Sa pagbubulay ng salita ng Panginoon, atin pong babasahin ang sinasabi sa Biblia. Sa aklat po ng Marcos 6, ang talata ay 5. In Mark 6 verse 5, ganito ang sabi, at hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit, at pinagaling sila. Purihin po ang Panginoon. Sa hapong ito, mga minamahal kong kaibigan, atin pong pagbubulayan ang salita ng Diyos sa ang kapangyarihan ng pananalangin sa pagpapagaling ng mga may sakit. The power of prayer in healing illness. Hindi biro ang magkaroon ng sakit. Isa sa mga pangunahing hadlang sa mapayapang pamumuhay
ay ang tao ay magkaroon ng karamdaman. Kaya kapag ang tao ay may karamdaman, may sakit, marami siyang paghihirap na nararanasan. Bukod sa ang katawan niya ay totoong mabigat. Kaya kapag ang tao ay may trangkaso, may lagnat, o anumang karamdaman meron siya, may mga pananakit na nararanasan sa kanyang katawan. Yang ang tao nga ay sumakit ang ngipin, talagang hindi ka patutulugin yan dahil sa matinding sakit. Lalo na kapag maluba ang karamdaman. Kaya kapag ang tao ay may sakit, marami ang naaapektuhan. Pati ang kanyang trabaho, apektado. Pati ang kanyang kabuhayan, apektado. Bukod sa sakit, may sakit din ang bulsa. Sapagkat ang may karamdaman, kinakailangan ng gamutan. Kaya mahirap ang magkasakit. Sabi nga ng mga sa social media, bawal ang magkasakit sapagkat walang pondo ang PhilHealth. Mahirap talaga magkasakit. Walang PhilHealth na tutulong. Naubos ang pondo. Pero mga minamahal, ang karamdaman ay isang mabigat na sitwasyon sa buhay ng isang tao. Kahit anong pangangalaga natin sa ating katawan, kung tayo man ay dapuan ng karamdaman, wala man tayong magawa. Kaya nung mga nakalipas na pandemic, yung COVID-19, halos marami ang pinahinto. Nagkaroon ng lockdown. Nagkaroon ng quarantine. Libo-libong mga Pilipino ang mga nangamatay dahil sa sakit na COVID-19 o coronavirus. Mapamayaman o mapamahirap, bata, matanda, halos hindi pinili ng sakit na ito. Kaya kapag ang tao ay may karamdaman, ito ay di pangkaraniwang kalungkutan ang maaaring maranasan. Walang taong gustong magkasakit. Lahat ay gusto na matiwasay ang kanyang kalusugan. Ganun pa man, ang Diyos ay mayroong malaking magagawa. Purihin ang Panginoon. Limitado lang ang magagawa ng tao. Kaya kapag sinabi ng doktor, ipasa Diyos na lang po natin. So ibig sabihin, wala nang magagawa ang doktor. Kaya kapag ang findings ng isang pasyente ay stage 4 cancer, parang napaka-imposible nang gumaling sapagkat kumalat na ang cancer cells. Pero ganun pa man, kung paano ang tao sa kabila ng malubhang karamdaman ay walang magawa, higit na may magagawa ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Sapagkat ang sabi sa Biblia, sa aklat po ng Mateo 8, talatay 17, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kinuha ng Diyos ang ating mga sakit at pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Purihin ang Panginoon. May mga tala sa Biblia na matapos may panalangin ang taong may sakit,
pinagaling siya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang sabi dito sa Aklat ng Gawa, 28, ang talatay 8. At nangyari, nararatay ang ama ni Publio na may sakit na lagnat at iti. At pinasok siya ni Pablo at nanalangin. At nang maipatong niya ang kanyang kamay, ay siya'y pinagaling. Purihin ang Panginoon. Kaya yung tatay ni Publio ay may sakit na iti. Sinearch ko sa Google kung ano ang ibig sabihin ng sakit na iti. Ito pala ay ingesting certain bacteria or parasite that damage the stomach and intestine. Ang sakit pa lang ito ay bakterya na sumisira sa intestine ng isang tao. Kaya malubhang karamdaman ito sapagkat unti-unting sinisira ang digestive system ng isang tao. Pero nang nalaman ni Apostol Pablo na ang tatay ni Publio ay may ganitong karamdaman, agad itong pumunta sa kanilang bahay at ipinanalangin. Ipinatong niya ang kanyang kamay at siya'y nanalangin. At matapos nang siya'y makapanalangin, pinagaling ng Diyos ang tatay ni Publio. Purihin ang Panginoon. Ang sabi dito, at nang siya'y maipatong niya ang kanyang mga kamay, ay siya'y pinagaling. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Kaya dito makikita natin ang kalakhan ng kapangyarihan ng pananalangin sa ikagagaling ng may mga karamdaman. Ganon din, isa sa mga pinagaling bunga ng pananalangin ay si Abimelech. Sa aklat po ng Genesis 20, ang talatay 17. Ganito ang sabi, at nanalangin si Abraham sa Diyos, at pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae na anupat nagkaanak sila. Purihin ang Panginoon. Kaya si Abimelech ay nagkaroon ng sakit na nakakahawa. Sa Biblia, ang isa sa mga malubhang karamdaman ay tinatawag na leprosy o ketong. Kaya ito ay sakit sa balat na unti-unting kinakain ang katawan ng tao hanggang sa ito ay mamatay. Kaya kapag ang isang tao ay may ketong, inilalayo para hindi makahawak. Yang karamdaman na yan ay napakaluba sapagkat walang tao ang magnanais na lumapit sa iyo. Kahit ibig kang bigyan ng pagkain, hindi nila magawang lumapit sapagkat ayaw nilang mahawak. Pero nang ipinanalangin ni Abraham si Abimelech, maging ang kanyang asawa at ang kanyang mga alipin, pinagaling sila ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya yung panalangin, powerful talaga yan. Basta sasampalatayanan mo na ang Diyos ay dakilang manggagamot, pagagalingin ka ng Panginoon. At ang panguling halimbawa ay si Haring Hezekias. Sa aklat po ng Ikalawang Hari, 20 ang talatay 1. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan, nang mga araw na iyon ay may sakit na ikinamamatay si Hezekias, at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya. At nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Kaya si Haring Hezekias ay may sakit na ikamamatay. Sabi sa kanya ng propeta,
ayusin mo ang iyong tahanan, sapagkat sa araw na ito mamamatay ka. Yan ang sabi ng Diyos sa kanya. Pero imbis na si Ezekias ay mabalisa, imbis na si Ezekias ay magpanik, ang kanyang ginawa, nanalangin sa Panginoon. At ganito ang kanyang panalangin sa verse 4. O Panginoon, iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Kaya ang pananalangin ni Ezekias ay talagang masidhi. Kaya nga ang sabi dito, at si Ezekias ay umiyak ng mainam. Kaya yung pananalangin, hindi lang yan basta sinasalita, kundi kasama maging ang iyong puso, kasama maging ang iyong emosyon. Kaya yung prayer na mabisa, yan yung prayer na kung saan iniiyak mo sa Panginoon ang iyong kahilingan. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, si Ezekias nanalangin at umiyak ng mainam. At ang kabutihan ng Diyos, bunga ng kanyang karamdaman, pinagaling siya ng Panginoon. Ang sabi dito, sa aklat ng 5, 2 Kings 20 verse 5. Ganito ang sabi, at nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking pagagalingin ka, at sa 3 araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya si Haring Ezekias, matapos nang siya'y manalangin at umiyak ng mainam sa Panginoon, nilingap ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya yang mabuting gawa, yung paglilingkod sa Panginoon, napakaganda yan kapag yan ay ipinapaalala mo sa Diyos. Maaring ang Panginoon ay hindi naman makalimutin. Pero habang ipinapaalala mo sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ang aking mga paglilingkod, ang Diyos gagawang makapangyarihan. Ang sabi nga dito sa aklat ng Hebreo 4, ang talata ay 16, na kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, sa panahon ng iyong pangangailangan, tutulong ang Diyos. Hebreo 4 verse 16, ganito ang sabi ng banal na kasulatan, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Kapag ikaw pala ay lumapit sa Panginoon, kapag ikaw pala ay maglingkod sa Diyos, sa panahon ng pangangailangan, aalalahanin ka ng Panginoon. Lilingapin ng Diyos ang iyong mga gawa sa Kanya. Gaya ng kay Haring Ezekias, kanyang pinaalala sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo kung paano ako lumakad ayon sa iyong katwiran. Kaya matapos nang siya'y makapanalangin, pinagaling siya ng Diyos sa kanyang mga karamdaman. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, yung pananalangin, lalo na kapag ito'y taglay mo ang pananampalataya, ito ay may malaking kapangyarihan
na anuman ang iyong sakit, anuman ang iyong karamdaman, pagagalingin ka ng Panginoon. Praise the Lord! Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Santiago 5, ang talatay 14 hanggang 15, may sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. Napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibangabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ipatatawad sa Kanya. Kaya yung pananalangin may pananampalataya, yan ay panalangin na magbabangon sa atin mula sa ating mga karamdaman. Kaya mga minamahal, maaaring mahirap ang magkasakit. At wala tayong assurance na sa lahat ng araw ay hindi tayo dadapuan ng anumang karamdaman. Ganun pa man mga minamahal, ang Diyos ay may panawagan sa panahon ng iyong kalumbayan, sa panahon ng iyong karamdaman. Ang sabi sa aklat ng Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Purihin ang Panginoon. Kaya napakasarap alalahanin na may Diyos na nagmamalasakit sa atin. Sa panahon ng kabalisahan, bunga ng karamdaman, ipinagmamalasakit tayo ng Panginoon. 2 Peter 5 verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Purihin ang Panginoon, mga minamahal. Hindi lang po kami naririto upang ipangaral ang salita ng Diyos, kundi naririto rin po kami upang sa panahon ng inyong karamdaman, amin kayong may panalangin na kayo ay gumaling. Purihin ang Panginoon. Kaya sa mga panahong ito, sa ating mga kaibigan na ngayon ay may karamdaman, mayroong sakit, o kahit maging ang inyong mga kasambahay, maaaring ang inyong anak, magulang, ay may karamdaman sa mga oras na ito, alalahanin natin, ang Diyos ay dakilang manggagamot. Ang sabi nga sa aklat ng Lucas 9, ang talatay 2, at sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Kaibigan, anuman po ang dinadala nating karamdaman ngayon, tanging ang Diyos ang may kapangyarihan upang tayo ay magsigaling. Ang panalangin may pananampalataya ay may kapangyarihan upang lunasan ang ating mga karamdaman. Manalig ka sa Diyos, ibig ng Panginoon na ikaw ay gumaling sa iyong sakit. Ibig ng Panginoon, sa panahon ng iyong karamdaman, pagalingin ka ng Panginoon. Kung paano ang magulang sa panahong may sakit ang kanyang anak, wala siyang ibang ninanais kundi gumaling ang kanyang anak. Lalo't higit ang Diyos Ama na siyang lumikha sa atin. Purihin ang Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, mga minamahal, ipahintulot po ninyo na kami po ay manalangin sa inyong mga karamdaman. At sampalatayanan po natin na sa pamamagitan ng pananalangin may pananampalataya, pagagalingin tayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Batid namin sa aming sarili, hiwalay sa iyo, walang magagawa. Sa aming sarili, Panginoon, tunay na wala kaming kabuluhan kung ikaw ay hiwalay sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinakilala ng iyong mga salita
na ikaw ang Diyos na manggagamot. Ano man ang karamdaman na meron kami sa mga oras na ito, batid namin, O Diyos, pagagalingin mo ang bawat isa sa amin. Sa aming mga kaibigan na naririto ngayon at may iniindang karamdaman, may iniindang sakit, Ama namin Diyos, sa pangalan ni Jesus, amin pong ipinapanalangin, pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman. Bigyan mo sila ng magandang kondisyon ng kanilang pangangatawan at alisin mo ang sakit na nagpapahirap sa kanila. Sa kanilang mga mahal sa buhay na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, aming iniiling, Panginoon, alalahanin mo po sila. Pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman. Ibangon mo sila sa banig ng sakit. At palaging alalahanin mo ang kanilang mga gawa sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga kaibigan na palaging sumampalataya na ikaw ang Diyos na manggagamot. Maraming salamat po, Ama naming Diyos, at aming sinasampalatayanan, Panginoon, pinagaling mo na ang bawat isa sa amin. Salamat po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Pinagaling na tayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sampalatayanan po natin yan. Sa bahagi po ng salita ng Diyos, amin po kayong inaanyayahang manood ng amin pong programa sa telebisyon, sa live TV channel, ang Oras ng Katotohanan. Inyo rin pong matutunghayan po yan sa Facebook, sa YouTube. Ang tanging gawin nyo lamang po ay i-search nyo po ang Oras ng Katotohanan, PMCC Fort Watch, at matutunghayan nyo po at mapapanood ang amin pong mga programa handog sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa bahagi po ng pangangaral ng salita ng Diyos, kami po ay tumatanggap din ng love offering. Yang pong love offering, mga minamahal, ay pagpapasya po ng puso ng bawat isa po sa atin. Yan po ay hindi ipinipilit sa inyo. Kung ibig nyo pong magkaloob, malaya po kayong makapagkakaloob. Sapagkat yan po ay bunga ng pagpapasya ng ating mga puso. Kaya nga ang sabi sa aklat ng 2 Corinthians 9 verse 7, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya yung pagbibigay pala ay isang katangiang iniibig ng Diyos. Kaya ano ang pangako ng Panginoon sa mga taong mapagbigay? Ang sabi sa aklat ng Lucas 6, ang talatay 38, magbigay ka at ika'y bibigyan, takal ng mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ang ipagkakaloob din ng Diyos sa iyo. The more na pinagpapala mo ang gawain ng Panginoon, the more ka ring pagpapalain ng Diyos. Kaya sa atin pong mga kaibigan na nagkaloob sa gawain ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon ang inyong mga hanap buhay. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga pinagkakakitaan, maging ang inyong pamilya, maging ang pag-aaral ng inyong mga anak, pagpalain ng Panginoon. Kaya muli, maraming salamat po, at kami po ay nagpapasalamat sa inyong palaging pakikinig ng salita ng Panginoon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord.